So mga kapatid, alas 9 na po ng umaga, kaya tayo po ay mag-umpisa na sa ating pananambahan sa umagang ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay maghanda ng ating mga sarili at tayo po ay mag-uumpisa na sa ating pananambahan. Bago pala tayo umawit, tayo po ay makakarinig ng pagbasa ng Advent Candle sa pangunguna ng Kawili Family. Susundan po ito ng ating pangbukas na awit. Isaias Kapitulo 9, versikulo 6 hanggang 7. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang pagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Tatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magkakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Panginoong Diyos, sa aming pagsindi ng kandila ng kapayapaan, tanggapin ninyo ang aming pasasalamat sa inyong anak na si Jesus, na siyang prinsipe ng kapayapaan. Kami na namumuhay ngayon sa mundo ng kaguluhan at bighati ay nakatagpo ng isang tunay na kapayapaan sa pangako mong walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Kristo. Salamat po at ang lahat ng aming papuri ay itinataas namin sa inyo. Halina, ihanda ng bawat isa ang kanyang sarili sa pagdating ng Mesiyas. Tayo'y magpuri sa pagdating niya sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya at sa ating mga pamayanan, at sa buong sanglibutan. Purihin natin ang Panginoon ng kapayapaan. Just to
Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating mga balita. Unahin po nating batiin ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Hindi man natin kasama ang pamilya ng Pastor Juntigas, no? Pero ang kanyang anak na si Galilee ay nagdiriwang ng kaarawan. Batiin na lang po natin sila sa Facebook para po malaman nila na naaalala natin sila. Gayun din naman po ang mga kapatid na Bobby at Jessie ay magdiriwang na anniversary nila sa December 24. Okay, so atin po silang awitan ng anniversary song. Muli po, happy anniversary po sa mga kapatid na Bobby at Jessica Ralios. Yan, ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating financial report. Noong nakaraang linggo po, December 13, tayo po ay tumanggap ng 25,200 at tayo po ay naglabas ng 25,199.56 centavos. So, tayo po ay may natirang 0.44. O di ba, hindi tayo na zero. Meron pa rin tayong natira. Salamat sa Panginoon sa mga kapatiran natin na patuloy na nagbibigay ng tapat sa ating Panginoon. Sa mga nagtatanong pa rin po kung paano tayo makapagbigay sa ganitong pagkakataon. Maaari po tayo magpadala through GCash at pang-transfer po sa inyong lingkod at maaari naman po sa Cebuana padala sa pamamagitan po ng kapatid na Yolanda Kawili. Okay, so ang susunod naman po nating balita ay ang ating mga susunod na mga gawain. Pinapaabot po natin sa lahat na malapit na po talaga ang Pasko, no? At ang December 24 na ating taunang pagsasama-sama ay tuloy pa rin kahit tayo ay nasa gitna ng pandemya. No, tayo po ay magkakaroon ng online Christmas Eve service ng December 24, alas 6 po ng hapon, syempre oras sa Pilipinas. At tayo po ay inaanyayahan ng bawat isa na dumalo sa gawaing ito para maramdaman naman natin ang fellowship ng bawat isa kahit po tayo ay virtually lang po nagkakasama-sama. Sa ganun pong punto ay inaanyayahan din po ang bawat isa na mag-prepare ng kanilang presentation. So isang presentation, sabihin na natin na ito ay ating gift sa ating Panginoon. Isang presentation sa ating pagpapasalamat sa Panginoon sa buong taong nagdaan. At kung dati po ay per organization po tayo, ngayon po ay per family po tayo. So sa mga nais pong mag-present sa December 24, pwede po itong recorded, pwede rin naman po itong on live. Maari pong makipag-ugnayan lang po sa inyong lingkod para po mailista po natin ang inyong i-prepare na presentation. Ang bawat isa po talaga ine-encourage na mag-present sa December 24. Yun lamang po, no? Tayo po ay magpapatuloy na. Sa mga sandaling pong ito ay ipapanalangin natin ang ating mga bata at pangungunahin po tayo ng Board of CE. Kung meron po kayong mga kabataan sa inyong bahay, maaari pong sabihan niyo po sila at ipanalangin. Manalangin po tayo. Tunay nga ang Panginoon na napakaganda ng umaga para sambahin at pasalamatan ka. Nilalapit namin sa iyo ang buhay ng aming kabataan sa iglesia. Kayo na po nawa ang pumatnuboy sa kanila sa araw-araw. Bagamat isa sila sa apekto ng pandemyang ito, ginawa mo pa rin silang daluyan ng pagpapala sa buhay namin. Maraming salamat sa tuwa at saya na dala nila sa buhay namin. Kayo na po nawa ang mag-ingat sa kanila kasama ng kanilang pamilya.
Tulungan mo po silang lumaki ng marunong sumunod sa gawi at utos mo, pati na sa kanilang mga magulang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po na sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng confusion, Panginoon, mga bagay na hindi maganda sa aming paligid, Panginoon, ay tunay na pinararamdam mo sa amin ang iyong presensya. Salamat po sa pagtawag mo sa bawat isa, sa bawat miyembro, sa bawat kaanig, Panginoon, na nandito ay nagkakatipon-tipon kami, bagamat kami ay magkakalayo, Panginoon. Tunay na ang diwa ng pagkakaisa at bilang isang spiritual family, Panginoon, ang iyong pinaiiral sa aming kalagitnaan. Marami po kami mga concerns, Panginoon, at alam mo po na ito ay nagbabagabag sa amin, Panginoon. Pero katulad po ng aming team sa Christmas na ito, na you are our victory. Christ is our victory. Ikaw po ang aming pagtatagumpay, Panginoon. Itindig mo po kami sa lahat ng mga kahinaan, sa mga pagkatakot, Panginoon. At hayaan mo na ang iyong pagpapala at paggabay, Panginoon, ay makita ng iyong kapatiran, ng iyong mga anak, Panginoon, at ng buong iglesia, na kami ay patuloy mong pinatatatag, Panginoon. Aming dalangin ng mga kapatid na hindi namin kasama, may karamdaman, may mga problema, Panginoon. Aming dalangin, Panginoon, ng paghipo ng iyong mapagpalang kamay at pagpapaalala sa kanila, Panginoon, na hindi sila nag-iisa. Meron sang Panginoon na nakakakita ng kanilang mga problema, ng kanilang mga paghihirap, at merong iglesia, Panginoon, na handang dumamay sa kanila, Panginoon, kung ito po ay hahayaan nilang ang iglesia po ay tumulong sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon, sa nalalapit naming pag-celebrate ng Pasko, Panginoon. Alam po namin na hindi baby Christ ang aming sinasamba, sinusunod, kundi, Panginoon, isang dakilang pastol, Panginoon, na nagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Marami po kaming kinakaharap na challenge, Panginoon, pero nagtitiwala kami, Panginoon, na gagabayan mo kami, bibigyan mo kami ng inspirasyon, at bibigyan kami ng Panginoon ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan, Panginoon, ang mga challenges na ito. Sa mga susunod na sandali, Panginoon, ikaw na po ang gumabay sa amin ng iyong banal na spirito sa buong iglesia, sa among buong komunidad, sa buong bansa, at sa buong mundo, Panginoon. Tunay na ang iyong kapangyarihan, ng iyong pag-ibig at pagpapala, Panginoon, ang magbigay ng inspirasyon sa bawat isa upang patuloy naming mapatatag, Panginoon, ang aming pananampalataya. Ito po ang aming hiling, Panginoon, na sana po ay lagi mo pong isapuso, Panginoon, lalong-lalo na ang kapakanan ng iglesia dito sa Makati. Maraming salamat po, Panginoon, at ito'y aming inihahayag sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon naman po ay dadako sa pagbasa ng banal na kasulatan sa pangunguna po ng ating kapatid na Galileo Roby. Ang ating tekstong batayan po sa umagang ito ay mula sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 1, mga talatang 26 hanggang sa 38. At ito po ang sinasabi. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lungsod sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap.
Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan." "Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya ay matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Pinagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng mga salita ng ating Panginoon. Sa araw na ito ay ating pong sinindihan ang ika-4 na kandila ng pagdatal. Ang kandila ng kapayapaan. Ngunit gaya ng ating nabanggit noong nagdaang linggo, nang magalak na sa mga panahon na ito ay tila isang napakalaking hamon. Ganun din ang maaari nating maramdaman sa ganitong pagkakataon. Ang kapayapaan ba ay matatagpuan lamang sa kandila na ating sinindihan kanina? Paano nga ba tayo makakaranas ng kapayapaan sa mga panahon ng pandemya? Sa panahon ng kalungkutan at panahon na itinuturing nating panahon ng kadiliman. Paano nga ba tayo makakaranas ng kapayapaan sa panahon na ito? Ako pa bumili ako ng ano? Ng Maganda bang gumamit ng ano? Gimbal. Kung maaari sa atin ang harap sa Pasko sa unang pagkakataon, 139. Ati, dahil may kulang ng Yung ano, yung Kaiser at iglesia. O kung isa tayo sa mga napakapalad na hindi man lang naapektuhan sa mga nagaganap at nakaranas ng kawalan, paano ba tayo makakatulong sa ating mga kapwa upang ang mga pagdadalamhati din ay ating matulungan at makadama ng kapayapaan? Kaya po ninyo na ibahagi ko sa inyo ang aking nabasang artikulo mula sa Desiring God. Isang artikulo na isinulat ni Cynthia Guthrie, isang manunulat at tagapagturo ng Bible study sa kanilang iglesia. Ang artikulo po na aking binabanggit ay may pamagat na What Grieving People Wish You Knew at Christmas. Ayon po sa kanya, ang mga salitang Merry Christmas and Happy New Year ay mga pagbating paulit-ulit at patuloy nating naririnig sa mga panahon na ito na tila nag-uutos upang tayo ay magalak at magsaya. Ngunit, sa mga tao daw na namatayan at nawalan ng mga mahal sa buhay, ang mga pagdiriwang na tulad ng Kapaskuhan ay isang bagay na kailangan nilang malampasan imbes na i-enjoy. Ito daw ay dahil hindi nila maiwasan na kasabay ng mga pagdiriwang na ito ay ang masakit na katotohanan at paalala na hindi natin makakasama ang mga taong wala na. Sila nakasama natin sa mga nagdaang ganitong pagdiriwang. At tayo naman na nakapaligid sa kanila ay wala ring kakayahan na tanggalin ang sakit ng kanilang mga kawalan. Ngunit hindi man natin matanggal ang sakit. Maaari naman po tayong
mag-comfort sa kanila. At sinasabi nga po ng artikulo na ito, na kung tayo ay tutulong sa mga nagdadalamhati sa mga panahon na ito, na kung tayo ay tutulong sa mga nagdadalamhati sa mga panahon na ito daw po muna ang mga bagay na sana ay alam natin. Una, kahit gaano pa kasaya ang selebrasyon, magpapaalala pa rin ito na may mga mahal tayo sa buhay na di na natin kapilit. Kapag nawalan daw tayo ng mahal sa buhay, kahit pa gaano kasaya ang panahon at selebrasyon, magbibigay pa rin talaga yon ng pakiramdam na incomplete. Hindi daw po ito maitatanggi that someone is missing. At kahit na ang panahon na ito, na dapat ay nagdiriwang na ang lahat, ay hindi pa rin kayang takpan ng katotohanan na ito. Kung kaya't hindi tayo kailangang magsikap na takpan o iwasan ang katotohanan na meron na nga talagang wala na. Pangalawa, para sa mga nagdadalamhati ngayon, unawain daw natin na ang mga social situations ay mahirap para sa kanila. Maaaring hindi natin maunawaan kung bakit ang mga nagluluksa ay nagkukulong mag-isa. Ngunit yun po ang madalas na katotohanan. Ito daw po ay dahil tulad sa isang nahiwalay o namatayan ng kabiyak. Lubang napakahirap magpunta sa isang kasalan. Napakahirap ding dumalo sa mga binyagan o birthday celebration ng isang bata. Kung tayo ay kamakailan lamang namatayan din ng isang anak. Kung tayo ay mag-iimbita ng isang tao na kasalukuyang nagdadalamhati, kailangan daw natin ipaalam sa kanila na naunawaan natin na mahirap ito para sa kanila. Kung kaya't unawain din natin kung magkakancel sila last minute sa mga imbitasyon o kung dadaluman ay hindi po talaga magtatagal. At kung sakali daw po na dumaluman ang taong nagdadalamhati, suportahan daw natin sila. Ipaalam daw dapat sa kanila na iniisip din natin ang taong nawala na. At dapat pakinggan daw po sila sa kanilang mga alaala tungkol sa taong di na nila kasama pa. Huwag daw tayong matakot na banggitin ang pangalan ng taong nawala na. Sinasabi nga po ni Cynthia Gutre, don't be afraid to say the name of the person who has died. It will be a balm to the grieving person's soul. See? Pangatlo po, tandaan din natin na walang problema sa pag-iyak. Sabi ng writer na ito, for most of us, grief tends to work itself out in tears. Tears that come out at times we don't expect. Sometimes, grieving people sense that people around them see their tears as a problem to be solved. That tears must mean they are not doing very well with their grief. But it makes sense that the great sorrow of losing someone would come out in tears. Tears are not the enemy. Tears do not reflect a lack of faith. Tears are a gift from God that help to wash away the deep pain of loss. Kung kaya napakahalaga na ipaalam sa mga nagdadalamhati ngayon na hindi nila dapat itago o ikahiya ang kanilang mga pag-iyak. Bagkus po dapat malaman nila na handa tayong mapatakan ng kanilang mga luha at maging tagapag-abot ng pamunas sa kanilang mga nabasang mukha. Kung yun man lang po ang ating magagawa sa kanila. Susunod, dapat maalala din natin na para sa mga nawalan, napakahirap maalala kung bakit nga ba tayo dapat magdiwang sa mga ganitong panahon ng Kapaskuhan. Sa kanta daw pong Oh Holy Night,
inaawit natin ang mga katagang "A thrill, oh, oh, the weary world rejoices." Di po ba? Kinakanta po natin yan. At ang mga tao daw po na nagdadalamhati ay mag-iisip talaga kung paano nga ba mag-rejoice sa mga sandaling tulad nito. At ito na po ang pagkakataon nating lahat, mga kapatid, na ipakita sa kanila kung ano si Kristo na may tanging kakayahan na pawiin ang kanilang mga masasakit na nararamdaman. Sila daw po ay hindi naman natin kailangang sermonan para ipaalam ang katotohanan na ito. May papakita natin sa kanila ang katotohanan na ito sa pamamagitan ng ating pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. At kung ito ay ating gagawin, maaari talaga silang maniwala na may paraan upang makaranas ng kapayapaan. At maniwala din sa Panginoon na nagdudulot ng tunay na kapayapaan. Ang teksto po sa umagang ito mula sa ating leksyonary ay makikita sa Ebanghelyo ni Lucas. Ang kwento nga po na ito ay may pamagat na ipinahayag ang pagsilang ni Jesus. Alam na lang po natin ang kwentong ito sapagkat tuwing Pasko ay inaalala at pinagdinilayan natin ang araw ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit bago pa man mabanggit ang mismong pagsilang ni Jesus sa Ebanghelyong ito na binabasa natin ngayon, ay nauna na pong nabanggit ang mga pangalan ng mga babae tulad ni Elizabeth at ang kanyang ina na si Maria. Sa Ebanghelyo po ni Matthew, si Maria ay binabanggit bilang, tingnan nyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. Ang salitang birhen sa talatang ito mula sa Greek word na parthenos na nangangahulugang walang karanasan. Ang parthenos ay tumutukoy din sa isang babae na nasa beyond puberty but not yet married. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, isang babae na nasa murang edad pa. Sinasabi po ng scholars na ang pangalan na Maria at Miriam ay nagmula sa parehong root word. Ang pangalan na ito ay isang Egyptian verb na nangangahulugang means to love. Ngunit hindi lang po ito ang kahulugan nito. Dahil ito din po ay mula sa verb na mara. Ito rin po ay tinatawag na marar o sa verb na marar. To bitter or strong. Sinabi nga po ni Reverend Bilunta sa kanyang pagninilay sa tekstong ito, many scholars say it means rebelling against a bitter system. Kung kilalanin daw po natin si Maria, makikita natin ang kanyang awit o tinatawag na Mary's Magnificat ay isa sa pinaka-powerful prophetic message o prophetic passage sa Bagong Tipan. Ang walang karanasang batang babae na ito na siyang napili ng Panginoon upang maging ina ng tagapagligtas dito sa lupa ay umawit po ng tulad nito. Basahin po natin, mga kapatid. Ang babaeng walang karanasan na ito ay kumakanta upang sabihin na ang Diyos na kanyang sinusunod ay isang Panginoon na nag-aalis sa kanila ng mga pwesto, ang mga makapangyarihan at itinataas ang mga nasa abang kalagayan. Sinasabi ng batang babae na ito
na ang Diyos na kanyang sinusunod ay ang Panginoon na pinagpapala ang mga nangangailangan at tinataboy na walang dalang anuman ng mga mayayaman. Ipinapaalam din ng babaeng may kahulugan ng pangalan na hindi lamang pag-ibig, kundi paglaban sa kapaitan. Na ang Diyos sa kanyang sinasamba ay Diyos na kumakampi. A God who takes sides. Isang Diyos na pinapanigan ang mga aba at mahihirap. At ang mismong Diyos na siyang nagpapabagsak ng mga kaharian at ng mga naghahari-harian. Batid natin na tila hindi mapayapa ang Pasko para kay Maria. Alam natin na hindi naging madali ang kanyang pagsunod sa Panginoon upang maganap ang unang Pasko. Ang magdadalang tao sa panahon na yon, nang walang asawa, ay hinahatulang batuhin hanggang kamatayan. Ngunit, labag man sa batas ng tao ang kanyang pagdadalang tao. Ito ang nagdulot upang isilang ang magbibigay ng kaligtasan sa mga tao. Mahirap man ang pinagdadaanan ng batang babae na ito, ay nagawa pa rin niyang magpasalamat sa Panginoon. Sapagkat nananampalataya siya, natutupad ang kanyang pangako sa Panginoon. Mga kapatid, ang teksto sa umagang ito ay nakukwento kung paano magaganap ang pagdating ni Jesus sa mundo. Again, sabi ni Reverend Bilunta sa kanyang artikulo na may pamagat na there's something about Mary. Bago pa tuluyang isilang ang tagapagligtas ay mababasa na natin ang kwento tungkol sa isang babae na walang karanasan na ang pangalan nga ay Maria. Ngunit, tandaan din natin na siya ay isa ding propeta, isang tagapagturo, at tinuruan niya ang kanyang anak ng mabuti, lubhang mabuti. At maging hanggang ngayon ay patuloy niya tayong tinuturuan. Tinuturuan tayo ngayon ni Maria na patuloy ding magtiwala sa Panginoon. Sa Panginoon, nagaya ng kanyang sinasamba at pinaglilingkuran. Pinapalalahanan tayo ni Maria na ang kapayapaan ay maaari pa rin matagpuan maging sa gitna ng paghihinagpis o sa gitna ng mga kadiliman. Tulad ng alam na nating lahat, true peace is not merely the absence of war. It is the presence of justice. Ngunit higit pa dito, naniniwala ko that peace is not the absence of war, but it is the presence of God. And where there is God, there is justice. There is peace. Tandaan po natin mga kapatid, na sa panahon na ito ng Kapaskuhan, tayo man ay naghihinagpis o dumadamay sa mga naghihinagpis, ay magagawa pa rin nating maranasan ang tunay na kapayapaan. Kung tulad tayo ni Maria, na pinapahintulutan natin na maghari ang ating Panginoong Diyos at ang kanyang kalooban, ay sumaatin nga talaga ang isang tinatawag na kapayapaan. Sumaatin nawa ang kapayapaan ng Panginoon na humihigit sa lahat ng pangunawa. Amen. Tayo naman po ay magpapatuloy at dadako sa pagdiriwang ng banal na hapunan. Bago po tayo Santa Cena ay ihanda po natin na ating sa mga sarili sa pamamagitan po ng isang awit.
Mga kapatid, bago po natin tanggapin ang banal na hapunan sa umagang ito, ay hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Ito po ay ating matatagpuan sa unang Korinto 11, 23 hanggang 29. Ganito po ang sinasabi. Ito ang katuroan tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din na siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom laban sa kanyang sarili. Palain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Makapangyarihang Ama, kami po'y patuloy na dumadalangin at nagpupuri sa iyo sa isang araw na pinagkasama-sama mo ang iyong mga anak sa iyong dulang. Maraming salamat, Ama, sa pagpapala ng pagbibigay mo sa amin ng buhay, gayon din ng pagliligtas at simbolo ng dugo at ng iyong katawan na aming pong tatanggapin ngayong umaga, naway magdulot ito sa amin ng
pagkalinang na ikaw ay nabayubay sa krus upang kami iligtas. Ikaw nawa ang bahalang magpala sa mga simbolong ito, nang sa gayon maramdaman pa po namin ang iyong pag-ibig sa aming mga buhay, ang iyong pagliligtas sa aming mga buhay na makasalanan. At gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong harapan sa aming pagtanggap ng mga simbolong ito. Ikaw nawa ang manguna sa amin at patuloy mo kang biyayaan at pagpalain sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong ngayong pagsaluhan ng simbolo ng katawan ng ating Panginoon na inialay para sa atin. At atin ngayong pagsaluhan din ang mga simbolo ng dugo ng ating Panginoon na binuhos para sa atin. Tayong lahat po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay ng pagkakataong makasama ka namin sa pagsasalong ito. Patuloy ka nawang mahayag sa aming mga buhay, o aming Diyos Ama, nang sa gayon ay maging pagpapala rin kami sa iba mo pang mga anak na nagtitiwala sa iyong pag-ibig at sa iyong pagliligtas sa aming mga kasalanan, sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Let us pray. Our Father who is in heaven, we want to thank you for the wonderful love that you have given us as a church. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga provisions sa bawat isa. We are grateful from our hearts for being with us. We praise you and glorify you. Salamat din, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig mula sa iyong abang lingkod. At ngayon sa pagtatapos ng aming pananambahan sa iyo, ay muli kaming nagpapasalamat sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan at pababayaan. Salamat din, O Diyos, sa patuloy na patnubay at paggabay sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pagdinig at kasagutan sa aming mga panalangin. Dahil dyan, O Diyos, aming hinihiling na patuloy mo kaming pangunahan hanggang sa maganap ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Pagpalain mo kami ngayon, O Diyos. At ngayon, mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at ingatan tayo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Amen at Amen. Isa pong mapagpalang umaga muli sa ating lahat, mga kapatid. Ako po ay nagagalak na makita ang bawat isa sa araw na ito